Pakialaman yan. Kasi kami, diktate. Ano ang pakialaman? Magkatabi kami. Eh, dito mabigat yung kapag-bahay ka ng pera mo. Gisingin kita dyan. Tama, ibang posisyon. Oh, hindi pwede yun. Hindi yun. Kami na nga dito. Grabe mga kababayan, nakakagalit to. Ikaw nakasigaw eh. Hindi ako tumigaw. Ikaw katang tumigaw ka sa pwesto ko pa dun sila. Wala akong pakialam sa inyo ito. Isang empleyado ni Yorme na kilala sa pangalang Big Daddy ang nahuli sa aktong pangingikil at paghingi ng pera sa mga vendor kapalit ng business permit. Sige, ganyan kayo ha. Ayaw nyo makisama ha. Nakikisama kami, sobra na. At hindi lang yun mga kababayan. Bastos pa to kung sumagot at makipag-usap sa mga vendor. Walang respeto, walang takot. Akala mo kung sinong hari sa lansangan. Ano pinakisama nyo? Nakikisama kami. Ano nga pinakisama nyo? Walang pinakasama. Nakikisama kami sa mga... Ano saan? Wala. Sabi niyan, Ben. Kasi si Gabi, kung pwesto sila, kausas ko si Charo. Wala na si Charo dito. Yun na nga. Kaya naman, nang malaman to ni Yorme Isko, ayun na nga, agad nitong inalis si Big Buddy sa posisyon. Ikaw ba naman i-bypass? Diba? O nga pala, si Big Daddy, nagbabiral ngayon na nangabuso ng mga vendor. Pinare-relieve ko na. Kaya tara, balikan natin ang video nito at panoorin ang anomalyang gawain ng tulungis nito. Wala dito. Namamana dito. Ano mamala? Si Ma'am. Sabi namamana dito. Ikaw nakasigaw eh. Hindi ako tumigaw. Ikaw katang tumigaw ka sa pwesto ko pa dun sila. Wala akong pakialam sa Ano inyo ang ito. pakialam? Magbabayad ang O, magbayad ka. O sa sino lang pupunta? Hindi pumunta ka. O talaga? So, kasi magbabayad ang malaki, pre. Priority nyo sila? Ganyan kayo ha. Sige. Hindi ako gano'n. Pinaniniwanag ko lang sa'yo, Bidati. Sige, ganyan kayo ha. Kayo. Ayaw nyo makisama ha. Nakikisama kami, sobra na. Ano sobra pinakisama nyo sa amin? Bidati, dito ako. Ano pinakisama nyo? Nakikisama kami. Ano nga pinakisama nyo? Ano pinakasama? Nakikisama kami sa mga... Ano saan? Wala. Sabi niyan, Ben. Kasi si Gabi, kung pwesto sila, kausas ko si Charo. Wala na si Charo dito. Yun na nga, ano na ako, Bidati. Wala si Charo. Sana sabi, Beng pa, kamay. Charo, at kukunti nila kay Biko. Pinaypas na kami. Yun lang po pala problema nyo. Ako lang po naman. Oh, yun naman sinabi mo na kanina, pinaypas kami. Nagtatanungin ko, hindi ro sila, hindi lang. Video ka gago. Hindi ba tatanggatin ito? Sige na ayusin nyo yan. Wala na yan. Kaya nga, pinaliniwanag ko lang sa'yo. Pala kailangan nyo eh. Tapos doon, Inugulo nyo pa. hindi ko ginugulo. Dumarating sila, hindi nila ako kinakausap. Wala Sige na ako na bahala. Diyan ako na makipag-usap. dito, ayaw kang usapan. Kung kayo pakialaman yan. Pakialaman yan. Kasi kami, kasi ano ang pakialaman, magkatabi kami. Eh dito mabigat yung kapag-bahay ka ng pera mo. Gisingin kita dyan. Tama, ibang posisyon. Hindi pwede yun. Hindi yun. Kami na nga dito. Kami. Eh dito mabigat yung kapag-bahay ka ng pera mo. Gisingin kita dyan. Tama, ibang posisyon. Hindi pwede yun. Hindi yun. Kami na nga dito. Subukan mo. Kausap ko lang sila. Subukan mo. Hindi Hindi pala, subukan kami dito. Pagayasin mo lahat. Pagayasin mo lahat. Ano ba? Subukan mo. Kausap ko lang sila. Subukan mo. Nakasanayan nila. O nga pala, si Big Daddy, mga netizen, si Big Daddy, parang nagbabiral nagbabiral ngayon na nangabuso ng mga vendor o hindi marunong makipag-usap ng maayos sa ating mamamayan. Pinare-relieve ko na. Kausap ko na si Director Yaya. Iyon pala yung tao pa nung nakaraan. O sila naman, nasanay siguro silang mga siga sila sa Maynila. Kaya kumakaascad kumakaasta. Akala mo sila nagpapasweldo sa sarili nila. Di nila inisip ang nagpapasweldo sa akin, taong bayan. Alam mo, pwede naman pakisuyuan Pwede naman diplomacy. Pwede naman tayong firm. Pero
hindi kailangan makasakit tayo ng damdamin. Maaaring hindi nila maintindihan, pero dapat na tayong mga taga-gobyerno, malakas ang pangunawa, mahaba ang pasensya. Dahil kung hindi, wala. Ba't pa tayo nag-gobyerno kung mas mainitin ang ulo natin kaysa sa taong bayan? O ayun, sa mga nanonood, yung nag-viral na, pinagpahinga ko na. Things will be put in right perspective. Hindi natin nahayaan yung mag-aabuso. Verbally, physical. Yung mga verbal abuse. Alam niyo yung verbal abuse. Mas masakit pa yan sa physical abuse. May mga tao mahilig magsalita ng mga pangit, masasamang salita laban sa tao. Ang tawag po dyan, verbal abuse. Mas ano po yan? Mas nanunuot. Mas masakit pa po yan sa hiwa ng blade, yung verbal abuse, kaysa sa literal na blade. Dahil yung makasugat ka ng katawan, mag-iilom yun. Panandili yung hapdi lang yun. Pero yung verbal abuse, panghabang buhay yan. Kaya dapat hindi inaalaw yung mga tao sa mundong ibabaw. Mahilig gumamit ng pang-abuso sa mga salita na nakakasakit ng damdamin. Pwede tayong firm. Sabihin, hindi tayo malilito sa pagpapatupad ng pagsasayos. Kasi ang intensyon, magsayos. Pero hindi rin tayo binibigyan ng karapatan ng Panginoon Diyos na makasakit ng damdamin through verbal abuse. Walang sino mang tao ang may karapatan na makapagsalita ng masakit sa kapwa niya. Gobyerno, pamilya, and so on. Mas masakit pa yan. Anong tawag nila sa kutsilyo? Punyal. Punyal. Sa hiwa ng punyal. Ano sabi ng mga bayani? Mas masakit pa yung salita, di ba? Naalala ko yan, there was a time, Chief. Napag-aaralan niya sa araling panlipunan, history, yung mga sinasabi ng bayani. Totoo pala. Kaya tayo sa Maynila, hindi natin papayagan ang mga kawani ng pamahalaang lungsod na ating pinamumunuan na mag-verbal abuse. Maaaring may pagtatalo, may maaaring hindi pagkakaunawaan, maaaring hindi nagkakaunawaan, hindi malinaw sa isa't isa. Pero yung magsalita ka ng masakit, mas matalim pa sa punyal. Sabi ni Danilo Ignacio, ang dila ay hindi patalim, pero kung sumugat ay malalim. Okay na mo. Tama naman. Diba? At saka yan, nag-i-stay. Nag-i-stay yan sa damdamin ng tao. Sa puso ng tao. Kasi nag-i-stay lang sa sugat, yung scars. Ano sa Tagalog ang scars? Pikot. Tekas? English? Pilat. Pag magaling na ang pilat, wala na sakit. Pero yung salita, habang buhay, ninanamnam ng tao. Yun, hindi natin papayagan. Dahil ako, hindi ako magiging tama araw-araw. I can never be right all the time. I can't. Tao lang ako. Pagkakamali din ako. Magkukulang din ako. Pero, one thing for sure, kung hindi ako magiging tama araw-araw, pipilitin ko maging makatwiran araw-araw. I can never be right all the time. I can be just. Only God is always right.
Ganito raw ang kalakaran nitong si Big Daddy. Kung gusto mo raw makakuha ng business permit o makapagtinda ng maayos, kailangan mo magbayad sa kanya, hindi sa City Hall. Kumbaga, may lagay may pwesto, walang lagay tanggal. At kapag tinanong o kinausap ng mga vendor, grabe ang ugali, bastos, mayabang at walang galang. Hindi mo iisipin na empleyado siya ng gobyerno. At eto pa, sabi nga ni Yorme, matagal na raw itong ginagawa ng ilang tauhan mula pa sa mga nakaraang administrasyon. Kaya naman, hindi na siya nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang ganitong kalokohan. Nang makarating kay Mayor Isko ang balita, grabe mga kababayan, iba ang galit ni Yorme. Sabi pa nga niya, hindi ko hahayaan na may tao sa City Hall na ginagamit ang pangalan ng gobyerno para mangikil. At ang mas nakakagalit pa, binaypas mismo ang City Hall. Ibig sabihin, hindi dumadaan sa tamang proseso, direkta na lang silang nangungulekta ng pera. Parang sariling negosyo sa gitna ng gobyerno. Kaya sabi ni Yorme, hindi ako magpapatuloy sa ganitong klaseng kalakaran. Kung gusto nyo magnegosyo, lumabas kayo sa City Hall, wag dito sa bulsa ng mga vendor. Mga kababayan, ito ang patunay. Sa Maynila, walang kaibigan, walang kakilala pagdating sa korupsyon. Si Yorme, kahit sino pa yan, kahit matagal ng empleyado o konektado, tatanggalin at papananggutin. Ang gusto lang naman ni Yorme, isang gobyernong marangal, isang City Hall na hindi pinagkakaperahan ng mahihiyap. Sabi pa nga niya, ang trabaho natin ay maglingkod, hindi mangikil. Mga kababayan, ito ang gusto kong iparating. Sa pamumuno ni Mayor Isko, tuloy-tuloy ang laban sa mga mapagsamantalang empleyado. Hindi dapat ginagamit ang posisyon para manglamang. At sa mga tulad ni Big Daddy, tandaan nyo to, may gobyerno na sa Maynila. At kung akala nyo makakatakas kayo sa mga kalokohan nyo, mag-isip kayo ulit dahil si Yorme hindi natutulog. Ako nga palang Kuya Jenyo, na palaging nagpapaalara sa inyo na dapat, alam mo to,